Everybody say, praise the Lord. Okay. Napakaganda po ng mensahe na kanilang inawit. He loved me. And He gave Himself for us. Bakit? Ano palang nangyari sa buhay natin? What is the main cause? Why He did it? Bakit niya yan ginawa? Bawat isa sa atin. Basa. Romans 3:23. Praise the Lord. For all have sinned and come short of the glory of God. Yan. Lahat ay nagkasala. Therefore, lahat kinakailangan ng kaligtasan. Lahat ay nagkasala. Kinakailangan ang lahat ay maalis sa kasalanan. Lahat ay nagkasala. Kinakailangan niyang maintindihan na siya'y makasalanan. Alam mo kasi may mga tao ngayon sa sanglibutang ito, they are unaware that they are sinners. Unaware sila na sila ay makasalanan. Unaware sila na kinakailangan nila ng isang tagapagligtas. Maraming mga tao sa sanglibutang ito kulang ng awareness. Kulang ng kaalaman mula sa langit, mula sa Diyos, mula sa naglalang sa kanila. Kaya nga nag-pronounce ang Diyos, my people are destroyed for lack of knowledge. Knowledge that is awareness. Maraming mga tao na hindi, kaya nga sabi ng Panginoong Diyos, when I look down from heaven and seek, if there are any that did seek God, there was none. Ano ibig sabihin yan? Nung tinunghayan ng Diyos mula sa langit dito sa lupa, humahanap siya kung mayroong bang tao humahanap sa Diyos. Wala. Unaware ang mga tao sa kanilang kalagayan because they were blinded by the enemy of God. Kaya, hinayag ng salita ng Diyos, all have sinned and come short of the glory of God. And the wages of sin is death. Kinakailangan ang bawat isa ng tagapagligtas. Sinagot ng Diyos ang tugon para tayo maligtas. Praise the Lord. And it was by the love of God. And it was by giving Himself to us. Kinakailangan natin yan maintindihan. Kinakailangan natin yan ma-recognize. Kinakailangan natin yan ma-appreciate. Kinakailangan natin yan ma-acknowledge. Or else we remain unaware sa mga pangyayari sa katotohanan. Kaya napaka-importante makinig lagi ng banal na salita ng Diyos. Huwag magkulang sa salita ng Diyos. My people are destroyed for lack of knowledge. Saan para galing ang knowledge na ibibigay ng Diyos sa atin sa kanyang mga banal na salita? Kaya, ano talaga ang katotohanan? Basa, Romans 7:14 hanggang 17. Praise the Lord. For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. For that which I do, I allow not. For what I would, that do I not. But what I hate, that do I. If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. Now then, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. You see, walang takas ang tao. Pag ikaw ay pinasukan na, nilooban na ng kasalanan, wala kang magagawa sa sarili mo to set you free para mapalaya yung sarili mo. You can do nothing. Kaya nga sabi ni Paul, I am sold under sin. I am carnal. And that is the truth sa buhay natin. And for to be carnally minded is death. Kailan tayo magiging spiritual minded? If we welcome God in our lives. Kailan tayo maging spiritual minded? If we welcome the truth of God by the word of God. Kaya, pili tayo. You remain carnal, walang paki sa salita ng Diyos, o gusto mong maging spiritual minded, then tanggapin mo ang katotohanan ng Diyos. Huwag nating isi-isihin
ang binigay ng Diyos sa atin na pagkakataon na malinis, mapatawad, mabago, maligtas, maging sisidlan ng Diyos, maging kapakipakinabang sa mabubuting gawa, maging instrumento ng ating Panginoong Diyos. Huwag nating baliwalain ito. Bigyan natin ito ng pansin. Bigyan natin ito ng katotohanan. Because all these things will reflect in the judgment day kung hahatulan na tayo ng ating Panginoong Diyos. Magre-reflect yan ang ating ginawa para sa Panginoon. Kaya lahat are sold under sin. Kahit anong gawin mo, sabi pa ni Pablo, yung mabuti na alam ko, mabuti na gusto kong gagawin, hindi ko magawa. Yung masama na ayaw kong gustong gawin, yun ang magagawa ko. Because it is no longer I that do it, but it is the sin that dwelleth in me. And what is the status kung manatili kang ganyan? Anong status mo kung manatili kang ganyan? Basa. Romans 7:24. Praise the Lord. O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Yan. Sa aba, sa pagkaluoy na lang gayud ako nga tao. Kinsa may makaluwas niining akong kinabuhi dinhi sa akong lawas gikan sa kamatayon. Ibig sabihin yan, kung hindi ka maliwanagan, hindi ka malinisan, hindi ka mabago, hindi ka ma-fully spiritual, hindi ka ma-fully sanctify, kung hindi mo yan, hindi yan mangyayari sa buhay mo. Sabi diyan, you are wretch. You are misery or miserable. Miserable ang iyong buhay. Sabi diyan, sino magliligtas sa aking katawan na ito na mamamatay? He is bound to die because of the sin that dwelt in him. Kaya nga, saan tayo pupunta? Basa. Romans 3:24. Praise the Lord. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Yan. Yan ang kailangan mangyari sa buhay natin. You should be justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Redemption, what is redemption? Yung bang you are being abducted, you're being captivated, you're being caught from bad hands mula sa kamay ng mga masasamang tao. O kailangan kang ma-redeem. Kailangan kang matubos. Kailangan kang makuha. Kailangan kang maransam. Balik sa Diyos in good hands. Balik sa Diyos for your eternal benefits. Balik sa Diyos for your goodness. Balik sa Diyos for your righteousness. Balik sa Diyos for your holiness. Kaya kung hindi ka mabalik sa Diyos, you have no righteousness. You have no holiness. You have no salvation. You have no eternal benefits, eternal life. Ang buhay mo sa sanglibotang ito, maging ordinary lang na tao. Bodily exercise ka lang. Bodily exercise, profited dito. What is man that... Anong tao? What is man? Anong buhay ng tao sa sanglibotang ito? He is like a grass that withereth. He is like a flower that fadeth. He is like a vapor, appeareth for a moment, afterwards disappear. Every man at his best estate is altogether vanity. High degree or low degree, if they are weighed in the balance, they are lighter, altogether lighter than vanity. Yan, ang buhay mo. Yan lang. Without God. Yan lang, ang buhay mo. Hanggang dito lang, para ka lang aso. Pag namatay, wala na. Para ka lang hayop, wala na. Pero mas masahol ang kalagayan ng tao pag hindi ka na-redeem. See? How important itong redemption sa buhay natin kung alam ng bawat isa. Praise the Lord! Kailangan tayo ma-redeem. Kailangan tayo maransam. Kailangan talaga tayo ma-reconciled sa Diyos. Kaya, huwag nyo nang pabayaan na hindi yan matupad sa buhay mo. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ
Jesus. That redemption could only be done. Mangyayari lang, matuman lang ng redemption, diha lang kay Jesus Christ. Wala na ilain pa. Wala na ilain pa, kaya wala na ilaing gikan sa langit inaog. Gikan sa langit para mahimo natong Savior. Wala na ilain pa nga nagdala sa grasya sa Diyos ug sa kamatuoran sa Diyos, si Lord Jesus Christ lamang. Kaya nga, only by Jesus Christ we will be redeemed. Diha lang kaniya ma-redeem kita. You know, you don't need to pay for this. You don't need to perform something na ano pang gagawin mo para maangkin ito. Hayaan mo lang ang Diyos matupad sa buhay mo. Basahin natin. Romans 4:16. Praise the Lord. Therefore, it is of faith that it might be by grace, to the end the promise might be sure to all the seed, not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. Yan. It is of faith that it might be by grace. To the end the promise might be sure to all the seed. Ibig sabihin yan, para yung mga pangako ng Diyos ay sigurado, maangkin mo kung anumang pangako ng Diyos. Dito sa lupa, doon sa kabilang buhay. Dito sa lupa, blessing, doon sa kabilang buhay, eternal life. Para ma-sure yung promise ng ating Panginoong Diyos, it got to be by faith. Praise the Lord! Kaya do not neglect your spirituality. Do not neglect your faith. Nourish your faith by the Word of God. Without the Word of God, our faith will be diminished. Ngayon, kung maapektuhan yung faith mo, maapektuhan yung spirituality mo, matalo ka sa makikibaka sa sanglibutang ito against Satan, against the devil, against the deceiver. Kaya kailangan yung faith na kayo, kunting dahilan lang di kayo magsimba. Pabaya yan sa faith ninyo. Kung atakihin kayo ng pagsubok sa buhay nyo, kulang yung faith ninyo, hindi kayo makapagpahindigan. Kaya kailangan natin yung faith natin, alagaan natin ito. Pagsikapan ng bawat isa. You should be steadfast. You should be unmovable. You must be always abounding in the work of the Lord. Huwag magpabaya sa spirituality. Huwag magpabaya sa faith. Sa faith mo. Kasi ang kaligtasan, this is by faith. And because it is by faith, it is by the grace of God. What is the grace of God? This is absolute 100% work by God, not work by us. Praise the Lord. Pag sinabing grace of God, absolute 100% work of God. Nakikilos sa buhay natin. Hindi mo yan ma-acquire kung hina yung faith mo. Kaya it should be by faith. Strengthen your faith so that the grace of God will work sa buhay mo. Para siya yung magligtas sa atin. Siya yung magbigay sa atin ng righteousness. Siya yung magbigay sa atin ng holiness. Siya yung magbigay sa atin ng lahat ng karakteristik na kailangan natin tanggapin mula sa ating Ama sa langit. Kaya hindi yan sa atin eh. Yan sa atin, basa. Ephesians 2:7 hanggang 10. Praise the Lord. That in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Okay. By faith, so that by the grace of God. Kung meron kang faith, may access ka sa Diyos that by His grace, maging workmanship ka ng Diyos unto good work. Ibig sabihin yan, para kang project ng Diyos. Workmanship of God, masterpiece of God, not of yourself, not of myself, not of ourselves,
not of works, lest any man should boast. Praise the Lord. But still there is work. The work of God that must be fulfilled in us because we let the will of God be fulfilled. Tingnan mo si Jesus Christ, not my will be done, but thy will be done. Anong nagawa ni Jesus Christ? Yung will of God. Hindi ang will niya. Kaya ganun kaimportante yung faith natin sa Panginoong Diyos. Para makita mo yung grasya ng Diyos na magliligtas sa iyo. Para hindi ka na maging miserable, hindi ka na maging wretch, hindi ka na maging, yung sin will dwell in you. Hindi na yan. The Spirit of God will dwell in you. And the sin has no place in you. So, hell has no place in you. Curse has no place in you. Iniquity has no place in you. Sin has no place in you. Lahat ng mga sa dyablo, wala na yan sa buhay mo. You will be filled with the glory of God. You will be filled with the Spirit of God. Kaya nga, sinabi diyan, by grace are ye saved through faith, that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. May works pa rin. Pero siya ang gumagawa. Praise the Lord! Which God hath before ordained that you should walk in them. Inordain na yan ng Diyos noon pa. That only will mag-connect lang yan sa kanyang ordination pag may faith ka sa Diyos. Praise the Lord. Paniwalaan mo. Alam mo kasi, tinan mo yung mag-boyfriend. Karamihan mag-boyfriend. Pag long distance relationship, naghihiwalay. Bakit? Wala nang communication. Minsan, pag mag-communicate yung lalaki dito sa nasa abroad o kaya yung babae din na nasa abroad ang lalaki, tapos sabihin ng lalaki, sorry mahal, talagang busy ako. Pwede ba huwag ka munang magdisturbo? Di ba? So, yun namang hindi nakaunawa sa kanyang kalagayan kasi wala naman siya doon, na-offend, tumabang na ata ang pag-ibig. So siya naman, hindi na nag-communicate. Kasi na-offend siya eh. Naghiwalay. Ganon din sa faith natin sa Diyos. Do not stop communicating to God. Praise the Lord. There should be constant communication with God. How do you communicate? How can two persons communicate each other? By communication. By what? By letter? By verbal? By video or whatever? So ganun din. How do you communicate God? Punta ka dito, God will be speaking to you by the word of God through the mouth of your servant. How do you reply? Closing prayer. You reply as what God hath spoken to you. Hindi kayo, narinig mo yung message na tamaan ka, pag closing prayer, wala ka man lang pake sa sinasabi ng Diyos. Kinukurik ka ng Diyos, wala ka man lang acknowledgement of your sin. Wala ka man lang pledge, Lord, I will not do it again. That is communication. You must reply according to the message which have given to you. So if we make communication between us and our God, putulin natin. Or, nagko-communicate tayo sa Diyos, not in a proper way. Parang tinitreat mo lang ang Diyos, mababa pa sa kaibigan mo. Kung nagsasalita siya, wala kang paki. Kung nagko-correct siya, wala lang sa'yo. Remember, He is your Savior. He is your Redeemer. He is your Creator. He is your God. Praise the Lord. And He is the only one who is worthy to be worshipped, worthy to receive blessing, to receive honor, to receive glory. Halos hindi mo lang nare-recognize kung sino yung kaharap mo pag nakikinig ka ng Word of God. Kaya kung anong message dito?
and you receive the word of God, at natamaan ka, na-rebuke ka, na-correct ka, pag closing prayer, do you reply to God? Yung iba nga dyan, mag-text. Pag hindi nag-reply yung tinetext niya, di ba ma-offend ka? O kung nag-reply man, hindi ayon doon sa kanyang sinasabi. Oy, matagal na ako nagsasabi sa'yo. Saan yung location mo? Ang dami mo nang reply sa akin, wala man lang answer yung sinasabi. Ina-ask ko sa'yo. Yung palang lalaki na yun, nasa motel na. Kaya hindi makareply sa anong location. Ay palibhasa, driver ng sasakyan, gumamit ng electric fan. Nahanginan yung, tinan mo, nagbabiyahe ako, sabi ng electric fan. Ay meron na palang ginagawa na hindi maganda. Kaya ganun, pag hindi tayo gumagawa ng katinoan sa harapan ng Diyos, kung ano yung message niya dito, hindi ka makasagot ng matino. Ayusin natin yung relationship natin. Bakit? Meron ba bang Savior na iba? Meron ba bang Diyos na iba? O kailan pa natin gagawin ang ating magandang relationship sa Kanya kung patay na tayo? When it is already too late. And we are just waiting. Someday, we will be hearing from Him, I do not know you, you worker of iniquity, depart from me. And your portion will be the gnashing of teeth, the lake of fire that never cease. Kaya therefore, pagbutihin po natin. Huwag nating isi-isihin. Nagawa na ng Diyos ang lahat para sa ikaliligtas natin. The question is, what have you done in spite of all this? Care, love, mercy, compassion of God. Anong ginawa mo? So, ganun. Kaya, therefore, dahil hindi pala sa atin, let us strengthen ourselves to Him that can work our salvation. Let us strengthen ourselves to Him that overcometh Satan. Let us strengthen ourselves unto Him, the only light and the only truth, na hindi magpakailan pa man ang kasinungalingan ni Satanas makabiktima sa atin. Kaya, therefore, huwag niyong isisi, magsimba kayo, hindi kayo, pa-smile kayo dyan, kung saan kayo tumitingin, para kayong walang nagsasalita na speaker na ginagamit ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, naggamit na lang ako ng ganitong mic, kasi naramdaman ko yung sobrang pain dito hanggang ngayon. Sa ilang taon na akong gumagamit ng mic para lang mapaliwanag, para lang ang clarity ng Word of God marinig, madeliver ng bawat isa. That is how God love us. Praise the Lord. Sabi ko, subukan kong 3 months or 1 year hindi magamit ng, kasi may radiation yan eh. Wireless kasi. Bagay, wireless man din ito. Saan kaya papunta ang radiation nito? Ilang kung hanggang saan tayo buhayin ni Jesus. Gamitin natin yan lahat para sa Panginoon. Praise the Lord! Ubusin natin yan lahat para sa Panginoon. Para sabihin yung sinabi ni Paul, for me to live is Christ and to die is gain. Tapos pag magsalita gani dito, for me to live is Christ and to die is gain. Do not exclude yourself. Because you are not a pastor. Hindi ka kasali dyan. No. You are also worker of the Lord. Praise the Lord. Di ba sinabi dyan sa Bible, God will bless the house of Israel and God will bless the house of Aaron. We, both sides, pareho tayo naglilingkod sa Diyos. How do you serve God? Fear God. See to it, yung negosyo ninyo, yung trabaho ninyo, hindi mag-violate sa kabanalan, sa holiness ng Diyos. What do you mean of that? Huwag kayo magbenta ng mga alak. Huwag kayo magbenta ng mga sigarilyo. That is prohibited by God. Ano pa? Huwag kayo magtrabaho sa kabaret. Huwag kayo magtrabaho sa club na mag-table-table ng mga lalaki dyan. Huwag. Kung ano man trabaho ninyo, ano mang profesyon ninyo, dapat malinis. Panatiliin ang kabanalan, panatiliin ang katuwiran ng Diyos, kahit hindi kayo pastor.
Kasi gagamitin kayo ng Diyos to support the work of the ministry. Saan kayo makasupport sa work of the ministry? Pag i-bless kayo ni Jesus, regardless what kind of nature, of business, of profession you may have, as you receive your income, 100% of your salary, 10% of it, give to the Lord. That is how you participate the work of the ministry. Praise the Lord. It doesn't matter how much is that. It doesn't matter how small is that. Huwag mong tingnan yan. Huwag kang mag-isip, this is too big to be given to Pastor Chito. I will just give part of it. Malaking mali ka. That is a great mistake. Saan yung pag-labor mo sa Diyos? Saan yung pag-serve mo sa Panginoong Diyos? You are not willing to sacrifice for the work of the Lord. Ayaw ng Diyos yan. Kaya do your part and I will do my part serving God. Praise the Lord. Kaya nga, ang raming mga businesses na opportunity na binigay sa akin sa abroad, but I refuse. Because I doesn't want to violate my profession as a pastor, that I should be full-timer. Kayo rin, binigyan kayo ng income ni Jesus Christ blessing. Do not violate the law of God. Be part of the progress of the work of the ministry. Kaya nga sabi ko nga ay salamat. We are now making the finishing of this building. We've been here for how many years already? We started here year 2010. 2010, 2020, 2022. We've been 12 years. Ngayon pa lang mapifinish. Sabi ko, what is the sign of this? Pag matapos ito, mapinish ito, that is the time God will permit us to erect another church. Bigger church. Kasi ngayon pa lang, Davao congregation pa lang, saan natin isisingit ang darating na mga coming. See? Praise the Lord. At napakalaki ng contribution ninyo, kahit yung tithes ninyo. Kasi kami na mga servant ng Diyos, hindi namin pwedeng ipikit ang aming mga mata. And there are some mga works, projects, we do not ask the congregation. Initiative na lang. Kaya ibig sabihin niyan, malaki masyado ang contribution ninyo pag faithful kayo. Huwag kayong pagtingin ng salary. Huwag kang tingnan kung magkanong 10%. Ibigay mo yan, hindi yan sa'yo. Praise the Lord. And God will give you more. Kaya kung anong nature ng business ninyo, marunong kayo magkano yung, kunyari, business. Hindi ka, yung tawag na, nagtrabaho ka. Kaya kung magtrabaho ka, may salary ka, yun ang base. Pag business, kung magkano yung gain mo, doon ka. Kasi iikot mo yung capital mo eh. Kung magkano yung gain ninyo, ilista nyo. Para may basihan kayo, magkano ang 10% ninyo. Malaki man yan, huwag nyong tingnan yan. Maliit man yan, huwag kayong mahiya magbigay. Gawin ninyo ang part ninyo. Gawin din namin ang part. Let us do our parts for the Lord. Kasi pare-pareho tayo magbigay ng kaluwalhatian. If God sacrificed and gave Himself for us, we ought also to give our lives for the others. Praise the Lord. Ganon po yan. Kailangan din nating pakitaan din ng pag-ibig ang ating Panginoong Diyos. So, kaya hindi pinahintulutan ng Diyos sa atin gawa na maligtas tayo. Kundi siya lang. Bakit? Anong nakita ng Diyos? Basa. 1 Corinthians 1:29 hanggang 31. Praise the Lord. That no flesh should glory in His presence, but of Him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption. That, according as it is written, He that glorieth, let him glory in the Lord. Yan! Wag na wag